mga kapatid. At sabihin ko na lang mga kapatid, usap kami, last night ba yun tan? Wednesday. Kagabi? Oo. Kagabi mga kapatid, nagbalita siya sa akin, ang ate niya, si Rosanix, yung nagdala sa kanya, mag-for good na dito. Oo. Ilang taon sila sa Thailand, Tan? May 10 years? Basta almost 10 years siguro. O, doon sila, si ate niya at naging teacher po doon sa isang school. I don't know kung kasama ba sila kay Brother Kin, yung kapatid ni Sister Russell, sa isang school. And then habang doon siya, kasi graduate ito sa education yung ate niya. Tapos nag-apply, nag-exam sa board exam online. Ang blessing, nakapasa. O, tapos nagpa-ranking. Ngayon, nakapasa naman siya, tapos may school na. That's why nag-decide siya na mag-resign doon sa Thailand at mag-for good na dito. And di ko sure kung dito ba sa Corona dahil mag-start siya ngayong school year. Kung di man this year, school year, I don't know kung high school o elementary. Kaya accepted na siya. Meron ng school na tumanggap sa kanya para doon siya mag-teach. That's why nag-resign sa Thailand, tapos for good na kasama ang kanyang husband at ang kanilang dalawang anak. Dumating daw sa Pilipinas o sa Surigao, yung husband niya, taga Surigao kasi, si Brother Giovanni, dumating sila last March 28. Tapos magpunta dito sa Marbel this coming April 15. Okay, mag-travel sila April 15. Whole family at kasama yung mama ni Brother Giovanni o mother-in-law ni Sister Rosanix, ati ni Atan. So, i-pray lang natin mga kapatid according kay Brother Jonathan, medyo negative sila sa right division. So, sila, yung last visit dito, kaisa lang nung nag-uwi dito, and then the next Sunday, doon na sila sa Osmeña, nag-church. And ang possible, pag nila, sa Osmeña sila mag-church. So, sige lang, no? Noon talaga ang buhay. Pero gusto ko rin siya kausapin. Kasi yung last niya nag-attempt na kausapin ako yung last niya na pagsimba. Kaso lang, busy tayo. So, hindi na accommodate. Hindi kami nakapag-usap regarding doon. Ipag-pray natin na si Lord mag-intervene. Amen? Na sana ang Holy Spirit na di sila maging critical. Kasi para sa kanila, hindi daw sila aalis doon sa sinner's prayer. Kung ano daw tinuro ni Pastor Ed Laurina, yun ang kanilang susundin. Kasi ang mission work doon sila nag-church sa Thailand is under kay Pastor Ed Laurina. So every now and then, si Pastor Ed Laurina, yung pastor ng Christian Bible Baptist Church San Pedro, pumupunta doon, Thanksgiving, mission anniversary, every now and then. So punta po doon. Kaya, of course, yung kanilang teaching, ganoon pa rin. Dati man daw tayo, same lang ang teaching kay Pastor Ed Laurina. Bakit daw iniba? So yun ang nila. So, sayang lang, no? But anyway, it's not too late, amen? Wala mang, sa Holy Spirit, wala mang impossible. Actually, walang binago, mga kapatid. Giklaro lang, ang salvation. Ang binago, kung wala na tayo by faith alone, hindi na tayo naniniwala ang salvation ay by grace alone, yun ang binago. Yun ang binago. So, siguro, just a matter of clarification. Hindi nila na intindihan. Okay? So, yun po, no? And salamat kay Brad Jonathan. No? Despite ang kanyang parents nag-stop, and sa totoo lang, na-bless ako sa kanya, kahit ganon, patuloy pa rin siya. No? Iba ba yung mag-serve ka sana kasama mong parents mo? Ibang feeling, mga kapatid. Whether we like it or not. Pero salamat, ang kanyang ate mismo nagdala dito. No? It's a blessing na sana, for God na. Kasi nung mula na baptize ang kanyang ate, after that, naka-church lang siguro 1 year, tapos doon na nagpatuloy sa pag-school sa Surigao. Sa education, doon na nag-graduate hanggang nagkaroon ng husband. Tapos pumunta ng Thailand. For how many years? Actually, parang hindi talaga siya
stay ng matagal sa ating church. So, opportunity sana pagbalik na makaserve na siya sa kanyang local church kasi dito man siya nabaptize. Pero but since ganyan ang so let's pray to God lang na sana God will make a way na dahan-dahan, no? At gusto kong mag-usap sila kay Pastor Joey Reyes, ating speaker. Kasi si Pastor Joey Reyes, product po ng San Pedro, Laguna. Doon siya galing, si Pastor Joey Reyes, sa Christian Bible Baptist Church. Okay? I-pray natin na sana po, no, magano pa ang mind nila. Okay? So, pakipasok, Brother RR, pwede please, o Brother Jimboy. Dalawa kayo ba? Ipasok niyo po ating whiteboard. Okay, Book of Ezra. Book of Ezra, please. Ngayong hapon. Alright. Baka maging missionary ito si Brother Jonathan. Oo. Gapre ito ng mission field. So, why not, no? Kung may panawagan sa Panginoon. Amen. Alright. Sana yun yung prayer natin. Here am I, Lord, send me. Amen? Not here am I, Lord, send them. Ezra chapter 3. Brother Michael, pwede Brad, yung ating pulpit stand dyan, Brad? Dito please. Ezra chapter 3. Verses 1 to 5. Verses 1 to 5. Alright. Sige po, sabay-sabay nating basahin ang first 5 verses. Ezra chapter 3 verse 1, 2 until verse number 5. Ready? Read. And when the 7th month was come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. Then stood up Joshua, the son of Josadak, and his brethren the priests, and Jerubbaal, the son of Shealtiel, and his brethren, and builded the altar of the God of Israel, to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses, the man of God. And they set the altar upon his bases, for fear was upon them because of the people of those countries, and they offered burnt offerings thereon unto the Lord, even burnt offerings morning and evening. They kept also the feast of tabernacles, as it is written, and offered the daily burnt offerings by the number, according to the custom, as the duty of every day required. And afterward offered the continual burnt offering, both of the new moons and of all the set feasts of the Lord that were consecrated, and of every one that willingly offered a freewill offering unto the Lord. Amen. Let's come to the Lord in prayer. Dear God, we thank you this afternoon. Despite the heat of the sun, nakarating po kami at inihatid niyo kami, Lord, upang kumplituhin, Lord, ang aming afternoon service. Thank you for your grace and mercy, Lord, na aming magamit this afternoon. Especially, Lord, we pray for physical strength na malabanan namin ang antok, ang init na aming naramdaman ng aming katawan. And again, Father, I pray na tulungan niyo kami, na maka-learn kami something this afternoon sa message na aming i-discuss. And I pray na magbigay ito, mag-contribute ito ng spiritual growth sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, sa song offering. Remind sa amin ang aming life i-offer namin sa inyo, sapagkat isa lang ito, and therefore, Lord, na ang aming buhay ay, Lord, magamit sana sa inyong gawain. Thank you, and be with us, Father. This I pray in Jesus' name. Amen. All right. Be seated, please. Now, i-alternate ko lang ang ating lesson, no?
about inspiration, at least magkaroon tayo ng added na mga lesson. Okay? So, sige. So, this afternoon, together. No? Together. By the way, ang Book of Ezra, ito yung record, mga kapatid, na kung saan nakabalik na po ang mga Israelite from captivity. If you notice, na-captive po sila, marami pong mga captor nila. May Babylonian captivity, Assyrian captivity. Okay, marami pa. So, nung nakabalik na po sila, kung titingnan nyo po sa time ni Nehemiah, nag-repair na po sila ng wall na kung saan sinira po ng kanilang mga kalaban. And this time, sila po ay natutuwa sapagkat meron na po silang freedom na maka-worship, maka-exercise sa kanilang pagsamba sa Panginoon. At makita po natin dito, in the month na gibanggit po dito, sa Book of Ezra. In verse 1, sabi dito, okay, and when the 7th month was come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. Ito na yung tinatawag mga remnant. Ito yung natira na hindi nabatay, mga kapatid, during the captivity. So, iilan lang po sila, kunti lang sila. Kasama po silang Nehemiah at iba pa. So, this time, na po sila, no? Tuwang-tuwa po sila na nakabalik po sila sa kanilang lugar. And that is true, di ba? Minsan, pag na-miss mo yung isang lugar, sa lugar mo na matagal kang nawala, so talagang excited ka. So, ito po yung nangyari. Now, una, na ating makita dito, mga kapatid, okay, itong tinatawag na yon. There is what we call gathering together. Gathering together. Alright? Take note, the people gathered, nakita niyo po verse 1? And the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. Okay? So underline that phrase, the people gathered themselves together as one man. So dito po, ating makita na nag-unite sila. For one purpose, I do believe, na to worship the Lord. Amen? To worship the Lord. Kasi excited sila, sabik na sila. Kasi nung nakaptive sila, hindi po sila naka-exercise ng worship. Hindi sila nakapagsamba sa sarili nilang Diyos, sa kanilang paraan. Na ang Panginoon, siyempre, kung nakaptive ka, wala kang rights, hindi mo ma-exercise ang karapatan mo. O bilang isang Kristiyano, punta ka ng yung mga restricted. Kaya mayroon tinatawag na, okay, yung mga missionary natin sa labas, ang tawag sa kanila, yung mga bansa na nandun sila is RAN, Restricted Access Nation. Middle East, China, Vietnam. Kaya, pag mag-email sila, palihim lang. Kasi pwede sa government, pwedeng i-filter, pwede nilang i-scrutinize. Tingnan yung mga email, ano ba ito? Mga taong ito. Bakit ka pumunta sa aming bansa? Mag-ano ka dito? So, sila. Kaya restricted. Kaya, like Vietnam, pag magsimba sila, hindi katulad sa atin. No? Like I said, every time magsimba sila, may naka-display na cake, may mga balloon sila, may mga decoration sila about birthday. Kaya any moment, anytime, may magkatok na mga pulis. Pag makita, may nakapark. Pag may nakita, maraming sinelas diyan sa labas. May maraming mga bata. I-question nila yan. So, automatic yan, ang isip nila, ito, simba ito. Kasi ang mga Vietnamese, communist country. Communist silang mga kapatid. And, sila? Buddhism ang kanilang religion. Buddhism. Walang freedom, katulad sa atin. Kaya, ganun po. Kaya mga Christian, napakahirap mag-worship, magsimba. And I do believe, dito sa time ni tawag dito,
ni Ezra, no bumalik na po sila, nakabalik na sa kanilang lugar, sa Israel, particularly sa Jerusalem, talagang pinagtatawag, no? Gigather ang mga tao for a purpose, mga kapatid, na mag-worship. Okay? Now, I believe sa atin, ganun din. Dapat ang ating gathering. Importante ang ating gathering. Take note. Okay? Sabi pa ng iba, itong together, kung ano mo yan, i-translate mo sa ibang word, yan. Together. More than one. Hindi ka pwede magtawag together, isa lang. Ang together is more than one. Ikaw at iba. So dapat itong ating pag-worship is gathering ng mga Christian. No, pagtingog, pag-isa, pag-unite ng mga Christian. Dapat ganito. Dapat every gathering, excited tayo. Every gathering, andito tayo. Every gathering, mga kapatid, nag-participate tayo. Ano mang event sa church, dapat nandun tayo. Hello, amen? Gather themselves. Hindi na po sila sinabihan. Hindi na po sila gikulit. Hindi na po sila gipressure. But kusa sila. Kasi excited sila. Alam niyo, ang taong excited, mga kapatid, di mo na sabihan yan. Di mo na kailangang i-text yan. Di mo na kailangang i-remind yan. Magkukusa po yan. Kasi alam niya ang obligasyon niya po yan. Hello, amen? Oh, gathering together. Worship is event, mga kapatid, sa mga Christian na dapat nating bigyan ng pansin. Alright? Gathering together. Gathering together. Kakalungkot lang, no? May mga Christian minsan, may mga members na hirap. Hirap mong parang ikaw pa ang mag-beg. Parang ikaw pa ang talagang bisitahan mo na, lahat na ganun. Pero parang hindi excited. Parang wala lang. Pero kung tunay kang Christian, naintindihan mo yung obligasyon mo. Yes po, mga kapatid. Oo. Gather together. Very familiar ba sa atin? Many times, and always natin ito gina-quote. Hebrews chapter 10:25. Sana ma-instill ito sa ating, this is Bible principle, this is command sa ating lahat. Sa ating lahat ng mga Christians. Take note the word together. Hebrews 9:25. Hebrews 9:25. Not forsaking the assembling of ourselves. Notice the word together. Amen? As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, na-mention po yun ng word na, okay? Ano ang na-mention, Brad? Tatlong word ating makita. Yan. The first command, in a negative sense. Okay? Not forsaking. Not forsaking. Alright. The word forsaking means to abandon. Common word. Abandon ship. Abandon ship. Pag ang barko, tagilid na, palunod na, mag-declare kapitan, abandon, meaning iwas na, talon na, escape ka na. Kaya no way na ma-rescue, o no way na, there's no way na maano pa siya. Abandon. Umalis ka na. Ano pa? Neglect. Baliwalain. Yun ang word na forsake. Pero ang sabi ng Bible, do not forsake. Hindi yan sinabi forsake, but gumamit po siya na not. Nakuha nyo? Amen? Not in a negative sense. Not. Ibig sabihin, wag mong i-abandon. Wag mong i-neglect.
Ano ang, wag nating i-abandon? The assembling. That is the gathering. Amen? The gathering. Okay? Ano ito na gathering? Gathering ng mga believers. Yung ating, function, the assembling, the gathering, the meeting. Yun ang ibig sabihin. Okay? So, ito ang dapat nating i-maintain, the assembling, composed sa mga believers. Hello, amen? Mga believers. So, giutusan tayo na huwag nating i-forsake. Rather, sabi ng Bible, exhorting one another. Amen? Exhort. Ano pa? To edify, to encourage, what? Exhort. No. Ito yung kanyang mga meaning sa the word exhorting. To edify, to encourage, and to cultivate. Ano ang i-cultivate natin? Ang ating assembling. Hello, amen? Yun ang sabi ng Panginoon. Do not forsake. Bakit kaya? Gisabi ni Lord. Bakit gisabi ni Lord, do not forsake, not forsaking? Kasi alam ni Lord na ang believers, kung i-forsake niya, i-abandon niya, ano po mga kapatid? Manghihina siya. Amen? Mag-cold ang tao. Manlamig ang tao. Kapag ka hindi na mag-church, masana yan later on. Masana yan later on. Sige, absent. Absent. Later on, wala na. Part na ng life ka, sige, absent. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, gather. Gather. No? Si Paul, during the time of Paul, may mga gatherings. Actually, mga kapatid, mas maraming gathering baya ang mga Muslim kaysa atin. Oh, tingnan, observe kayo. Mga Muslim, daming gatherings nila. O bukas, grand gathering nila. Bukas o Martes. Oh, Idil Fitr. 10. Finale ng kanilang Ramadan. All the, nationwide po yan. I don't know kung kasama sa labas. Kasi gabasi kayan sila sa lunar. Gabasi yan sila sa takbo ng moon. Oh. Kaya kabantay mo, kaya actually ang Muslim, it is moon god, sa bulan sila. Kaya kabantay kayo sa kanilang, sa mosque, crescent moon. Crescent. Di ba? Crescent moon, parang half ba? Quarter. Oh, sun god yan ba? Oh, sun god. Diyos sa buwan. Ang kanilang gina-worship. Kaya gabasi sila sa buwan. Pag mag-Ramadan, gabasi sa buwan. Okay? Kaya tayo, punta ka sa Iglesia ni Cristo, halos lahat na araw. May mga gathering sila, may simba, may pag-aakay, may pangangaral. Ang dami yan sila. Very active ng mga Kristiyano. Always ang simbahan open. Kabantay kayo. Manilag kayo, Brad. Grabe ang mga kulto ngayon. Oh? Kaya sana ganun din tayo, mga kapatid, mga Christians. Gathering. Amen? Do not forsake. No, not forsaking the assembling of ourselves together. Oh, sabi ng Bible. Sa time ni Nehemiah, napaka-excited nila. Okay, na makabalik at maka-worship sa kanilang Panginoon. Sabik sila. Sapagkat matagal na panahon po sila, mga kapatid, na hindi nakapag-worship. At nung bumalik po sila, talagang they gather themselves together. Amen. Next, ating makita pa. What else? Verse number 11. Verse number 11. Verse 11. And they sung together by the chorus in praising and giving thanks unto the Lord, because He is good, for His mercy endureth forever toward Israel. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid.
Not only, Brad, gathering together, but number 2, singing together. Hello, amen? Singing together. Ibig sabihin, mga kapatid, every time may singing, dapat sabay-sabay. Dapat lahat po nagpa-participate. Kasi ang ating singing, that is expression of our thanksgiving to God. That is our expression that we are happy people. Amen po ba? Kaya dapat, huwag tayong mag-limit, huwag tayong mag-hesitate pag singing. Kahit di mo alam, then try hard. Okay lang siguro kung mga bago ka pa, 3 months ka pang Christian. Pero kung 1 year plus ka na, 2 years ka na, di mo pa familiar ang kanta, something is wrong. Hello, every Sunday, babalik-balik yan. Ang dami na nating song dyan. Kaya participate. Pastor, di ba ako maano ang boses? Sige lang. Kaya dapat, no? Ang proper singing, dapat mahit natin ang tune. Ang exact tune. Tingnan nyo ba, grabe kalakas yung kanilang, dito, brado, kanilang pag-awit. No, talaga na, sa singing pa lang ba, yung katabi mo, na inaantok, magising. Yun yung klaseng singing na dapat, grabe man si sister, baga daw naka-energy drink, mani ako, tapadre. Oh, yun na klase na singing. Hindi yung antok na, damor pa na antok, kaya ang singing mo na, halos ikaw mismo, hindi mo marinig ang buses. Hindi dapat ganun. Dapat ang singing excited. Dapat ang singing with life. Hindi lang basta singing. Dapat excited tayo, mga Christian. Amen? Wow. Isa sa portion, mga kapatid, ng simba natin, singing. Isa sa mga happy na, joyful, mga kapatid, singing. May mga Christian members, panilag ako minsan, ito parang di man mag-open ang baba. No. Masyadong kuripot. Hello? Nakalimutan ko sa Book of Psalm, pero sabi ng Bible doon, let everyone that has breath praise the Lord. Lahat na may hininga, magpuri sa Panginoon. Oh, lahat na creation niya. Don't you know, even ang creation ba, glorify yan kay Lord? Oh, all the creation, the permanent, the birds, don't you know? Oh, kanang birds, mga kapatid, pagising nila, sabi niyang tatay ko, kakanta yan sila, kapasalamat kay Lord. Kung paano mo nalaman tayo, basta na sila, happy sila, nakabugtaw sila. Oo. Di ba, napakasarap na, I don't know, sa mga area ninyo may kahoy-kahoy pa, ma-feel mo talaga, ay naku, na Ma'am Joy dito, kung ano. Pero marinig mo, doon sa bahay, may mga birds, pagising mo, alas 5, mga kapatid, kanag-aagaw pa yung init, sanag at dilim, wow, nauna na yung mga birds. Grabe na, ingay na sila. Di ba? Ma-enjoy ka. Kahit mga birds, mga kapatid. Yung pagtilaok ng manok, dun sunog, pasalamat yan sila kay Lord. Nag-express sila ng kanilang joy, mga kapatid. Diyan pa tayo. Singing. They sing together. Ito, grabe. Part sa kanilang pagsimba, pagpasalamat. Sabi ng verse 11, and they sang together by the course in praising and giving thanks unto the Lord. Tuwang-tuwa sila, nagpapasalamat sila. Because, anong dahilan? Because He is good. Amen. Napakabuti ng Diyos sa kanila. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Gisustain sila ni Lord. Gipreserve sila ng Lord. Nakabalik sila sa kanilang lugar. Kaya grabe yung excitement nila. Maybe ang iba dito na naluluha abang umaawit. Maybe ang iba dito umiiyak sa tindi ng kanilang pagpasalamat. Na Lord, finally, nakabalik kami sa aming lugar. Matagal naming i-expect, pray ito na makabalik kami. Salamat, finally, Lord, andito na kami sa aming lugar. Makasimba kami uli. Makaburnt offering kami uli sa inyo. May feeling ba tayong ganun? Excited ba tayo pagdating ng church? Wow, thank you, Lord. Dito na ako, Lord, makasimba naman ako. Thank you, Lord, maka-worship naman ako ngayon. Ikaw dapat nagadala bisita, dapat example ka, nga excited ka. Excited ka mag-open ng Bible, excited ka mag-sing.
makita. Excited tayo ng mga Christian. Don't you know ang mga bisita, kapanilag yan sa atin? Amen. That is true. The way we sing, the way, anong actuation natin during the preaching, kung pay attention ba tayo, natutulog tayo, excited ba tayo? Kaya careful tayo sa ating mga kilos kasi may nag-watch sa atin. May nag-observe sa atin ng mga bisita. Kapag ka nakita nila negative, di yan ganahan magbalik. Ano matong isimbahan ko, ang mga membro to kapangatulog ba? Gawali, pastor nila to, katulog-tulog ba na to sila? Amen ba? Gasingin sila, ang sing leader, nagkakapaos na, pero dawala man to sa kalag tong membro to. May man to kanta to. Pero mga kapatid, kahit di alam ng bisita, pero ikaw, tuduhataw ka, talagang biriano ka, wow, ma-excite siya. Hello? Singing together. Excited tayo, no? Umawit, magpuri sa Panginoon. Why? Giving thanks unto the Lord because He is good, for His mercy. Tignan niyo po, endureth forever toward Israel. Oh? Bait ang Diyos sa kanilang buhay. No? Mabuti ang Diyos sa kanilang buhay. No? Namiss nilang kumanta para sa Panginoon. At sabi pa dito mga kapatid, and all the people, are you there? Amen? Ano ba? Shouted with a great shout when they praised the Lord. Because the foundation of the house of the Lord was laid. Yun. Girestore naman nila yung foundation ng temple, mga kapatid. Singing together. Singing together. Kaya pagsabi ng song leader, men! O men naman, kanta lahat mga men. Amen? Hindi ka dito ka nagkanta pa sa mga girls. Gasay dito tayo ka nagkanta. Ano ka ba? Ano ka? Nalilito ka pa? Kung ano ka? Men ka ba o women? Pag sabing men, mga lalaki. Pag sabing women, babae magkanta. Hindi tayo nag-intra ka to sa lalaki. Kung tayo sa lalaki, babae ka kanta. Hindi mo sina. Babae. Pag lalaki. Amen. Ganun lang kasimple. Part yan sa ating worship. Amen. Give your best when you sing. Put your heart in singing. Put your life in singing. Because singing is worshiping. Huwag mong sabihin, ang simba, preaching lang. Hindi. Stanza number 1 pa lang. Una pa lang na singing, worship na yan. Simba na tayo. Nag-start na tayo nagsimba. Oh. Kaya dapat nandun na. Pagdating mo sa simbahan, dapat naka-worship mode ka na. Amen? Nandun na dapat. Naka-intune ka na kay Lord. Lord, salamat. Ready na ako, naka-program na ang heart ko. Oh, kasi pag naka-program, happy ka. Excited pa ka. Pag naka-worship mode ka na kapatid, ma-appreciate mo ang goodness ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen? Next, mga kapatid, chapter 4, verse number 3. Chapter 4, verse number 3. The third one. Chapter 4, verse number 3. But Zerubbabel and Joshua and the rest of the chief of the fathers of Israel said unto them, Ye have nothing to do with us to build an house and to our God, but we ourselves together will build unto the Lord, God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, hath commanded us. All right. Okay. Okay. Pangatlo, hindi lamang mga kapatid, pag sinabing together, gathering together,
singing together, but also we are commanded building together. Building together. Nung bumalik sila, sirang-sira yung mga structure nila sa kanilang lugar, especially ang temple. So, ang ginawa po nila, mga kapatid, gi-restore po nila. May mga tao nag-opos, ayaw tumulong, ayaw mag-participate, pero sabi ni Israel, no, kaya namin gawin ito, at we will build together. I-prove namin na kaya namin gawin kahit di kayo tumulong. Kasi may mga, kahit saan pa ba mga kapatid, may mga opposition na. Sa time ni Nehemiah, may nag-opos. Sanballat, Tobiah, and Geshem. Yun yung mga tao nag-opos doon sa restoration ng Wall of Jerusalem. Sa time ni Ezra, the same. Kasi halos isa lang panahon nila, Ezra at Nehemiah. Halos isa lang ito na time. So may mga tao na ayaw nilang tumulong sa pag-build ng temple at sa pag-restore ng Wall of Jerusalem. Pero sabi ni Ezra, no, but we will build. We will build, but we ourselves together, notice the word, but we ourselves together will build unto the Lord God of Israel. Building together. Now, itong building together sa atin ngayon, okay? Hindi man siguro ito literal na building, but salamat, during may mga project tayo, tinutulungan natin. But building together sa ating time ngayon could refer, mga kapatid, sa ministry. Amen? Sa ministry. Na dapat itong ministry, hindi ito monopolized by pastor. Hindi ito pag-aari ng pastor. Ang ministry, that is mga kapatid, the work for every individual. It is the work of every member. Amen? So dapat pagtulungan natin itong mabuild. Pagtulungan natin ito, na mag-grow. Ang growth ng church, hindi po nakasalalay sa pastor lamang. O sa ibang mga workers, Brad. O sa mga young people, o sa mga Sunday school teacher. Ang growth ng church, nakadepende sa bawat member ng church. Na nag-build, nagatulong, nag-contribute. Hindi tayo ka-expect ng growth sa church, sa ministry, sa church, kung walang participation ang bawat isa. Are you with me? Meaning, dapat lahat ng mga member mag-function. Napakaganda kung lahat tayo gasol winning. Napakaganda kung lahat ng membro nag-Bible study. Napakaganda kung lahat ng mga membro nag-trying hard na magdala ng bisita every Sunday. Imagine mo kung lahat tayo gadala ng bisita. Kung 60 members average, mga kapatid, gadala ng bisita, just imagine, mag-double tayo. Nakuha nyo? Kung meron tayong concern ba, meron tayong heart para sa ministry. Pero kung ang ating isip, makasimba lang, uli, simba na po, Merkulis, balik, tapos puli, wala. Amen? At saka kung meron tayong bisita, tutukan natin. I-follow up natin. Nakita mo may mga nanay, maraming nanay, then pwede ka magtanong, Pastor, Ma'am Joy, saan ba yung ibang mga nanay? I-follow up ko. Sana hindi lang tayo doon na enough na makasimba tayo. Hindi dapat pag-attendance lang tayo. Hello, are you with me? I-build natin. I-build natin ba ng ministry? Ibig sabihin, tulungan natin, mag-contribute. Mag-isip tayo, Lord, ano po bang mahanap ko sa church, ang magawa ko sa church, except sa pagsimba. Hindi ka siguro makabisit, kay may family ka, may anak ka, pero kahit sa text, ipaluap mo. Kaya yan. Kung uso ngayon ang mga online business, pwede po online pagpaluap. Online mag-pray ako sa iyo, sister. Pwede ko maka-pray. Online ka maka-witness. Online ka maka-encourage. Walang dahilan na hindi tayo, mga kapatid, magamit ng Panginoon sa totoo lang. Wala. Pero kung wala tayong concern sa gawain ng Panginoon, remain, mga kapatid, ang growth. No? Ang growth. Building together. Building together.
Okay? I-build natin ang gawain ng Diyos. Pagtulungan natin. Ang building, hindi po yan, ang structure, hindi po yan mag-erect, hindi po yan maipatayo sa isang tao lang. Kailangan po ng contribution ng bawat isa. Cooperation ng bawat isa. The same sa ministry. No? Mga members, mag-contribute ng kanilang oras, kanilang panahon. Kahit may business ka, pwede ka magamit ng Panginoon. Na kahit Saturday, makapagbigay ka ng time for half day. Ang dami nating mga young professionals na meet, mga kapatid, na pwede din young professionals ang mag-follow up. Are you with me? Amen? Iba kasi yung kaliber sana na maka-follow up. Mahirap i-follow up young professional, tapos mga teens mag-follow up. Kaya nga, sabi doon, kung meron kang membro, tapos may bisita, kung anong interest niya, i-introduce mo siya. Kung panday ka, Brad, kini panday, may membro po kami. Diba? I-connect mo siya kung anong interest niya. Kung teacher siya, i-connect mo siya. Actually, isa yung bagay na dali ang membro makano. Maging komportable siya. Amen. Mga members, marami tayo. Kung gusto lang natin, may magawa talaga tayo para sa Panginoon. Let's help the ministry. Amen? Tulungan natin. Together, sabi ng Bible. Build together. I believe nag-sacrifice ito sila. Maybe yung iba nag-contribute ng mga materials, anything, para ma-restore ang kanilang temple. Ma-restore yung kanilang wall of Jerusalem na nasira. They build together. They build together. Alam niyo po, sabi doon, ang Christian na walang investment, madaling umalis. Ang isang Christian na walang i-invest sa gawain ng Diyos, Brad, hindi yan manghinayang aalis. No, totoo yan. Pero kung meron kang investment, meron kang ginawa dyan, mga kapatid, hindi po dali-dali. Bakit ka manghinayang? Wala ka mang ginawa. Pero kung ikaw, Brad, naka-invest ka ng time mo, oras mo dyan, hindi dali-dali. Alright? Kaya invest tayo. Ano ang invest natin sa church? Very basic. Talents, of course, treasure. Mga material na bagay. Oras mo, invest natin. Talents mo, talent mo, i-invest mo. And of course, ating mga involves our finances, mga kapatid. Let's invest. Saan, pastor? Walang iba. Local church. Hello, amen? Local church. Doon tayo mag-invest sa local church. Kaya doon sa local church, bigyan tayo ni Lord. Okay? Doon ang kanyang glory. Alright. Okay? Building together. Building together. Verse number 11. Another thing. Chapter 5. Look at chapter number 5. Isra pa rin. Chapter number 5. Verse 11, and thus they returned us answer, saying, we are the servants of the God of heaven and earth, and build the house that was builded this many years ago, which a great king of Israel builded and set up. Number 4. Number 4, comforting together. Comforting together. Ito po yung pagbalik nila, mga kapatid. Tapos sinabihan nila, ito na yung temple. Ito na yung balik tayo.
at patuloy tayong mag-build sa house of the Lord at mag-worship sa Kanya. Ibig sabihin ito, mga taong ito, yung mga nung una nanghina na ng mga kapatiran nila, gi-encourage nila, no? Gi-provoke nila na magbalik at magtulong sa pag-build, pag-sit up doon po sa temple. That means i-comfort. Hello, dyan ba tayo? I-comfort. Ang pagbalik nila, pag-restore nila sa wall of Jerusalem, it's a comfort ng bawat isa. Na finally, meron na tayong temple na sarili nating ma-worship. Dito na tayo sa ating lugar na wala ng restriction. Malaya na tayong makapag-worship. Kaya, sabi niya, mga kapatid, dito na tayo. Balik na kayo. Mag-worship na tayo. Yun ang message na gustong ipadala ni Prophet Ezra. O nito si Ezra, is a scribe man ito siya. Scribe siya. Yung taga-record po ng writings. Yun po ang kanyang function. Oh. Scribe, mga kapatid. Alright? Comfort. May mga kapatiran tayo kailangan ng comfort. Oh, ang tanong, anong gi-contribute natin? Anong ginawa natin? Napansin ko pala, wala pala yung mga sila Nanay Juanita. Kaya gusto ko si Ma'am Joy sana maano ito, ma-disciple. Kasi kailangan talaga ito ng i-disciple. May mga member ka na bisitahan, kakalungkot. Pag punta mo doon, wala. Tapos ang sabi, ginakuha kasi kay magaling na player. Ano nga player man? Ginadayo kasi sa Dre Pastor, kay ginakuha kay tanda abi siya maghampang, mag-play. Ano kay hampang ning ano man? Ay abaw, mag-file magali ka halublak. Halublak ka gagmay ba? Gapail halublak. Puti nga halublak. Ginakuha siya, ginatagaan siya, may gapinan sa iya. Abot sa jinsan, pangayaw kay perti katanda, mag-file halublak. Way linsa-linsa. Sabi mo kung ano nga halublak, ginapay, garagmay, gali. Tapos may mga drawing-drawing nga bambo. No, masubo ka man daw. Membro ha, nabaptize. Babae pa. Subo man. Kaya pakita, why ginagro. Basi may ari pa diri. Wala, pastor wala na ko file tong halublak. Sweet tres, tana ako niya. Daw naglala. Daming i-follow up. Praise the Lord. Amat-amat mga senior. May Nanay Hilda. O ngayon may bisita si Ma'am Joy. Si Nanay Ima. Sabi ko na, pag may time, mag-visit ako. Si Nanay Ima, Puri Square. Itanong ko kanina, Puri Square, Pentecostal. Ang kanyang background. Apo niya kanina yun. Yung kanyang kasama, apo niya. Yung kanyang gikongkong, apo sa apo. Ang nanay noon, apo. Tapos, operahan para yung apo niya. Kaya walang butas ang puwit. Dito lang sa gilid. Nalaman ko kanina. Kawawa yung bata. Operahan ngayong 29. Diba? May mga tao na ga-struggle sa buhay. Di natin alam. Kung ga-struggle ka, di mo alam, may sobra pa sa mga tao. Kaya kailangan nating i-comfort. Yung simple pagkumusta mo, blessing na yan. Di mo alam na malaking impact na yan sa kanila. Gikumusta mo, nalaman mo sila, nagpasalamat ka, gi-appreciate mo sila. Simple gesture. Pero kapatid, magtatak mo sa isip nila. Sana ma-feel nila, yung mga tao, di mo alam, mga tao gasimba yan kay gusto na encouragement.
mga tao na depressed, sick sila kapatid, na ma-comfort sila. Sana yung kanilang need, makiter natin. Sana ma-feel nila na iba ito, something ito na church. Dito ko na-feel ang Panginoon sa buhay. Dapat ganun ang impression. Hindi kayo, wala ka pa dala bisita, bisan ang bisita ng iba, hindi mo marang makumusta. Amen? Privilege maka-minister kahit sa pagkumusta, pag-appreciate, pagpasalamat. Nay, thank you, balik-balik. Nay, gapray ako sa imo. Simple. Comfort one another. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Mga kapatid, anong sabi ni Paul? 1 Thessalonians chapter 4. Look at verse number 18. Chapter 4, verse 18. Chapter 4, verse 18. Ano sabi ni Paul? Wherefore, comfort one another with these words. Bakit kailangan ng comfort ang mga Thessalonians? Kasi gawori sila kung saan pumunta yung kanilang mga loved ones na matay. Ang context dito. Nagawori sila. Saan, Paul, Apostle Paul, saan napunta yung aming mga loved ones na patay? Makita pa ba namin sila? So dito, gi-explain ni Paul kung ano ang rapture. Kaya sabi ni Paul, alright, verse number 14, for if, okay, look at verse number 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that is sorrow not. Gi-comfort sila, huwag kayong mag-worry. Okay, about sa mga loved ones ninyo na sleep, yung sleep dyan namatay, hindi natulog. Namatay po yan, asleep. That is sorrow that, even as others which have no hope. Nakatulad ng isang tao na hopeless. No, sabi ni Paul, no, you don't need to worry. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Nakuha nyo, amen? Na kung sila'y naniniwala kay Jesus, na si Jesus ay namatay at nabuhay magmuli, katulad sila kay Jesus, mabuhay din sila someday, ma-resurrect sila. That's why verse 15, for this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. Hindi makaprevent sa yung mga namatay. Verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. That is rapture. I-resurrect sila ni Lord. 17, then we which are alive and remain shall be caught up together. That is rapture. With them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Sabi ni Paul, huwag silang mag-worry kasi babalik ang Panginoong Diyos, tapos sila na namatay dyan sa Panginoon, bubuhayin sila muli, at sila po'y mag-meet kay Lord in the air or in the clouds. Tapos tayo din na buhay, ay ganun din. Ay tayo po ay i-caught up ni Lord in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Kaya sabi ni Paul sa 18, wherefore comfort one another with these words. Amen? Kasi gawori sila. Kaya sinulat ni Paul, i-explain ni Paul sa kanila na huwag silang mag-worry about sa loved ones silang namatay na Christian. Kaya someday ma-resurrect po sila. Same sa atin mga kapatid, huwag tayong mag-worry. No? Kaya ang ating comfort, meron tayong comfort, which is ang Panginoon. No? Panginoon. Alright. Okay? And then what else? Yes, same sa ating verse mga kapatid. Number 5 and last. Yan. Number 5 and last. Sa ating binasa. Caught up together.
Hello, amen? Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Amen. Tanong, may mga families tayo, may mga loved ones tayo. Sa rapture, kasama kaya caught up together manghod mo? Papa mo? Mama mo? Lola mo? Makot up together kaya? Baka ikaw lang madala sa rapture. How about sila? Amen. Caught up together. Sa assessment mo ngayon, sino kaya madala sa rapture? Madala kaya sila sa rapture? At maka-afford ka ba, Brad, na hindi sila madala sa rapture? Maraming mga speculation bukas. Sa solar eclipse, may mga ganito, may mga extra phenomenon, ganito. Ang resulta sa Thailand na 7.2 earthquake, isa na yan. Resulta na yan sa eclipse. Introduction pa lang yan. May mga ganong theory. Nag-earthquake last Monday. Last Wednesday. Malakas. 7.2, 7.1. Kung ang atin dito, 6 point something, 6.4, 6.3, grabe na, di ba? Ang tao gapanig na, parang katapusan na ng mundo. 7.2, malakas. Ang Fukushima, anong magnitude yun? Yung Japan, 2011. Almost 8? Nag-8 siya. Imagine mong 8. Ang 6 gani, parang, nung last na linog, si Cristel, andyan, o si Ma'am Joy, si Ma'am Vic, ako, kita ko talaga itong third floor, nagaganon-ganon, Sabi ko, grabe ba? Akala ko ang tao lang gasaot, apil gali building, gasaot man. Grabe, first time ko yung nakita. Tapos ang wire dyan sa talagang gaganon-ganon, yung sa electric, sa kutiko na wire, ganun. Tapos yung poste dyan, ako nagatayo, Brad, sa yung entrance sa kitchen. Naghahawak ako doon sa kawayan. Sigaw ko si Bambik, uy, bakit ang sasakyan, doon pa sila sa loob? Gaganon-ganon ba? Parang ginaganon-ganon ba? Ginauga talaga, parang may tao na 6 plus something pa lang ba? What if kung anong mangyayari bukas? Baka magsabay ang rapture. Hindi natin alam. Amen? Sigurado ka kaya, member sa family mo? Bata mo, Brad, sigurado na bang saved na? Amen, Brad Bernard? Sigurado ka ni Ninoy mo? Sigurado na yan Mga tatay, mga parents, kung meron bang dapat i-secure natin ating mga anak? Amen? Kung concern tayo, ga-share tayo sa ibang tao, dapat ang ating anak, gidouble check natin ang salvation. Tanungin mo ito, Brad Malakia, si Rap? Ari Rap ba? Klaro, one-on-one Save kigid bala. Opa nga. Dugay na ko yung kasimba, Di pa ka ba save? Ay, nako. Klaruha di, Brad. Kaya ang sa Brad ba, dugay na kasimba, Si Aro di ba luwas? Tapos na balda, gini. Simba man ginabasihan, dugay na ulo simba. Di ko na-paralyze ni, balda na, hindi na kasimba. Kung simba ang ating basihan. Hello, amen? Caught up together. Caught up together. Ako mga kapatid, mas gusto ko, Lord, maka-experience ng rapture. Kung pwede lang, ayok munang mamatay sa physical ba? Gusto ko maka-experience ng rapture.
Grabe. Isang kisap mata. Imagine mo, ganun kabilis. Parang di mo nalaman na nag-travel ka. Imagine mo, may balakas pa ba? Ang bullet train ng bullet train ba ng Japan, 700 miles per hour. Imagine mo ka, bilis. Parang ganun lang. Bullet train ha. Kasi magnetic na sila ngayon. Ang magnet, hilain, hilain, hilain. Hindi na yung traditional na plane na may makina. Ganun, grabe na ba? Magnet na. Super bilis, tapos wala pang usok. Pero ba ang rapture sabi, isang kisap mata. Imagine mo ganun ka. Hello, amen? Caught up together. Together mga kapatid, sana, okay, ang ating mga anak, ating pamilya. Baka magtaka tayo mga kapatid, kasama lang natin, pero pagdating doon pala, expect tayo, andon. Uy, si Mrs. ko wala man. Ano prestada ni man? Ngaway kami nagsabay. Take note, walay second trip. Basing kaisip ka may another rapture pa. Kaisa lang ang rapture. Once lang ito. Once hindi dadala, hindi gidadala. Tandaan mo na. Hindi ka na maghulat yung may ara pa to second trip. Kung sa lakyan dire, apas ka lang mang. Ano ka lang mang, pang-apas. Mga kapatid, sa langit, walang ganon. Tandaan mo, pag hindi, pag naiwan na talaga yan. At under po sila ng tribulation someday. Yan ang malungkot. Maka-experience sila ng 7 years tribulation. Grabe. Trahedya, kapatid, calamity na never pa na-experience sa humankind. Tribulation period. Scorching heat. Ang init karon, basaha ang tribulation. Wala sa katunga ang init nga ma-experience sa tao during tribulation. Ganun katindi ang init. Total darkness, basahin mo. Never pa na-experience sa buong mundo. Ganun katindi. Kaya double check ba ating salvation? Yung people, huwag ko pamahog. Double check your salvation. Examine yourselves whether you are in the faith. Apostle Paul says. Ayaw pag-assume, si papang mo baptist, si mamang mo baptist, dugay ka na sa baptist, dagdako ka nga baptist, masin mo ng feeling mo. I-double check sarili mo kung tunay ang salvation mo, kapatid. Kaya basi magtaka ka na lang. Hindi na sila mamang. Ma'am! Si mama. Uy, may na si ate ko. Agoy, nabili ni gali. Oh. Ngita siya, di na to sila. Tawag, itik si pastor. Uy, gasabat. Oh, itik mga membro, uy, gasabat. Okay, amo naging guro tong rapture, ay. Rapture naging guro. Uy, kung na sila makita, ikaw na lang isa gasimba, dire. Oh, hala. Hindi joke, mga kapatid. Hindi joke. Kaya make sure yun. Sana magtino ta. Amen? Magtino na ta. Kaya sabi pa nga, nasa huli ang laging pagsisisi. Huwag nating antayin yun, mga kapatid. Together. Amen? Ayaw pan praise habang buhay pa tayo. Let's gather together. Amen? Parents, pag simba, during simba, punpunon mo bata mo. Oh, ubdagin bata mo. Pagitaa bata mo, simba tang tanan. Ayaw pagtugot ng mga bata mo, mabili ng iban, simba ang iban. No. Dapat gather together. Pag Sunday schedule, dapat sa church. Pag Wednesday, dapat sa church. Hello? Sing together. Si Clint, parang magdito sa loob. Ano lang, parang ang pagsinging, wala lang sa kanya, parang ganon-ganon. Pero, mga kapatid, di mo rin ma-underestimate. Kasi sa balay, doon nakakanta-kanta. Marching on, marching on. Ay, ano yung isang kanta, Brad? When the saints go marching on, when the saints go marching in. Amo na ang paborito niya. Hindi ka bata ka ba nung pagali? Oo. See? Mga kapatid, don't you know na every time yung mga bata natin ngayon, little by little, ma-register yan.
Siguro hindi lang siguro na automatic sa kanila, di pa nila maano. Pero sa sige kanta-kanta nila, tapos makita nila tayo, marinig nila ang ating kanta every Sunday, ma-register yan. Habang lumalaki sila, nagaano yung mga singing. Oh. Ma-register sa kanila. Now, kung di mo dalhin ang bata mo, anong klaseng kanta ma-learn nila? Amen? Ang puso ko'y nagdurugo kapag nakikita ang puso mo. Pastilan, Maria. Amo na gusto mo mabatian sa bata mo, kanta-kantahon niya? Kanta sa kalibutan? Why? Kay way mo ginadala. Kay way mo ginasanay. Ang kalibutan, ang magtudlo sina. Pero biskan wala pa sa buot ang bata, kung ginatrain mo, little by little, may aragid siya ma-adapt. Yes or no? Amen. That's how important, kapatid, ang ating influence. Influence. Bit-bit. Gather your family, mga kapatid, sa church. Yes, minsan makulit talaga yan, pero mga kapatid, walang iba. No? Maturuan natin sila. Gather together, singing together, building together, comforting together. And lastly, kapatid, after this one, ang pinaka-final, caught up together. Sana ang ating mga anak, asawa, mula sa husband, wife, children, kung paano kayo nagsama dito sa mundo, kapatid, sana after next life, magsama pa rin. Amen. After next life. Nakakalungkot. No? Husband, wala asawa. Ang wife, wala iyabana. Ang parents, wala iyang anak. Nasa kabila. Napakasakit. Amen. That's why, church, I hope and pray, let's pray to the Lord, ating family. Mauna natin sa Panginoon. Every head bow, every eye closed, let's pray. Let's stand. Father in heaven, we thank you. Ngayong hapon, Lord God, sa simple na message, reminding us, Lord, na dapat kami, as Christians, meron kaming togetherness, meron kaming unity, meron kaming pag-isa, Panginoon, na kung saan sa pag-gather, sa pag-worship, Lord, sana po maging isa kami. Ang aming pamilya, ang aming mga anak, aming mga apo, wag naming i-take for granted. Yes, Lord, until now, may mga parts, may mga members of the family kami, na they are not yet saved, Lord. And maybe, sometimes baka question kami, even though nasira na namin ang gospel, whether they are truly saved or not. But our prayer, Father, na sana po, sa put up together, the rapture, sana, Lord, ang aming members of the family, kasama rin namin, Lord. Gusto namin na, Lord, magsama kami, hindi lang sa mundo, kundi until in heaven, in the presence of the Lord. Sapagkat, Lord, pag hindi namin na-sure dito, wala nang no way. Except, Lord, na sila po, Lord, ay magpa-beheaded. That's the only thing na masave sila during tribulation period. That's why our prayer, Lord God, please help us double time kami. Ang aming mga anak, aming apo, dalhin sa church. We will worship together. We will sing together. At tulungan namin, Lord, ang mga ministry na i-build up, Panginoon. Tulungan namin mag-grow itong ministry. Hindi ito sa pastor. Ang church na ito, it is the Lord. He is the head. The pastor is only under shepherd. Kaya I pray, Lord, sa bawat members of this church, I pray magkaroon sila ng concern about soul winning, about, Lord, sa pag-invite ng mga visitors, sa pagdala ng mga visitors, mag-work together kami as a church, Panginoon. And hindi po imposible na lumaganap, maglago pa, mag-grow pa ang church na ito. Makita namin, Lord, ang mga iglesia ni Kristo, napakasipag nila mag-akay. Kung itong mga kulto, Panginoong Diyos, napakasipag nila, sila, itong kay Kibuloy, napakasipag. Kung ano-anong gawin para, Lord, makatulong sa kanilang church. How much more sa amin na kami ang totoo, Lord, na gisave niyo po. Kaya nasa amin ang totoong gospel. Kaya, Lord, huwag kaming mahiya. Huwag niyong hayaan ang takot, ang hiya, ang manaig sa aming puso. Bigyan niyo kami ng tapang mag-share ng gospel. Bigyan niyo kami ng tapang mag-conduct ng Bible study.
Bigyan nyo kami ng courage, Lord, mag-invite ng mga bisita. At Lord, i-follow up ang mga dapat i-follow up. I-comfort ang dapat i-comfort. Ang mga absentees namin today, Lord, I pray, please touch them. Remind them, Lord, na hindi namin i-abandon ang aming assembly together. Panginoon, ang pag-neglect, pag-abandon sa aming assembly, Panginoong Diyos, is sin. Kasalanan, Panginoon Diyos. Kaya wag naming baliwalain ang aming Wednesday prayer meeting. Wag naming baliwalain ang Sunday morning, ang Sunday school. Higit lalo, kahit ang hapon namin na simba, importante pa rin ito, Lord. And you expect from your people na every Sunday, every church services, andito sana kami. How I wish, Lord, na kung ano sana ang aming attendance sa morning, sana ganun din sa afternoon. I pray ang mga members, Lord, masanay sana magbalik sa hapon yung iba. Tulungan nyo kami, Lord, na amin silang mabigyan ng instruction, amin silang ma-disciple, amin silang ma-encourage, na Lord, mahalaga pa rin ang hapon, hindi lang po morning service. Maraming salamat. As you bow your head and close your eyes, can you say, Pastor, salamat sa reminders na tayo po'y na-remind that togetherness is very important. Essential po ang togetherness. Magtulungan tayo, mag-pray together tayo mga kapatid. At isama natin ang ministry. We need to gather together as a church. We need to gather together as a children of God, as a child of God. We sing together, we build together for the glory of God. This afternoon, can you come to the altar and pray, Lord, salamat po na ako po'y na-remind ngayong hapon. Can you come? Can you come? Can you pray and say, Lord, Pastor, please pray for me na ang aking family, mag-gather ko sila. Mag-gather kami together. We will sing together so that someday in heaven, during rapture, we will be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air. Church, members, take note, there is a rapture. Yan ang ating inaantay, the blessed hope, the coming of the Lord Jesus Christ. Dito sa mundo, this is not our hope. This is not our hope. One day, iwanan natin ito. Our blessed hope is the coming of the Lord Jesus Christ. Di natin alam bukas kung ano mangyari. Maraming speculations about the solar eclipse. But I believe God is in control. Pero mga kapatid, we need to pray. We need to pray for this. Amen. Dear God, salamat Lord sa opportunity na mailapit namin aming sarili this afternoon. Thank you, Father, for the blessed hope and the comfort from your word na aming narinig ngayong hapon. Like the time of Israel, help us magkaroon kami ng togetherness. Ang aming church, maging close pa kami more. Maging, ano pa kami, Lord, soul concern. Panginoon. And help us, Lord, na sana amin itong matulungan na mag-grow ang aming church. And maging concern kami sa bawat isa. We need to pray for one another. We need to help with one another. And thank you, Father, for your goodness to us. Na-experience namin another year sa aming church, as a local church, autonomous church,
this coming May. Bless us, bless our livelihood, the source of our income, Panginoon, para makakontribute kami sa aming mga contribution para po sa aming church anniversary. I-bless yung aming health, aming mga bodies. Karoon kami ng Lord ng good health. Ilayo niyo po kami sa mga sakit. Maging ang members sa aming mga family, aming mga anak, aming husband, aming wife. Tulungan niyo kaming lahat, Lord. Aming mga estudyante, tulungan niyo rin po wisdom sa kanilang mga exam, mga projects. And Lord, especially na mainit ngayon, may mga suspension ng classes. I hope and pray despite of this uncomfortable situation, ay makup up pa rin nila ang kanilang mga lesson and subjects. Thank you so much. Thank you for this day. Thank you, Lord, for another Sunday na natapos naman. And what a blessing na kami ay nagkatipon-tipon, nagkita for this first Sunday of this April and first day of the week, which is Sunday. And what a blessing, Lord. Special day na makagather together kami in the name of the Lord. Thank you. All glory, honor, and thanksgiving. We give it back to you, Father. Through your Son, the Lord Jesus Christ, we ask all these things. Amen. And amen. Praise God.